Uy! Part 8 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Since namatay na nga ang emperor ay nag-ipon-ipon ang mga tao sa Central Plaza upang matunghayan ang new imperial coronation ng naiwang reyna na si Dorothea. Punong-puno na nga bawat kanto na maging itong si Oz ay namangha sa dami ng tao. Abat may pa-tribute video pa nga ang mga ito sa mga nagawa at kontribusyon ng namayapang emperor, na nagbigay daan sa kanila na matamasa ang payapa at masaganang hinaharap na kanilang tinatahak. Di na nila kinailangan ang tulong ng mga witch gawa ng modernong siyensya na kanilang nakamit, na siyang pinaglaban ng emperor na maging sa mga mahihirap daw ay ubod ng bait. Ngunit sa kasamaang palad nga raw ay maging ang emperor ay walang nagawa sa kinaharap nitong sakit, sa kabila ng pagbigay nito ng buong buhay nito sa kaginhawaang ating nakamit, kaya kalungkutan sa buong imperyo ay damang-dama saan ka man tumingin at lumapit. Ngunit tapos na nga raw ang malulungkot nilang gabi, sa pagpasok ng panibagong monarkiya. Excited na nga ang mga tanga habang nagka-countdown hanggang sa mabulantang na nga ang buong Araneta Coliseum sa paglabas ni Reyna Dorothea na siya nilang panibagong emperor. At todo pa cute na nga na nagmala K-pop idol silang sinalubong. Abat kumanta na nga ang kitang-kita mo ang kalungkutan at namatayan ng asawa, at todo bigay na nag-perform tinalo pa Blackpink at New Jeans. Puso-puso na nga mata ng lahat ng manunood na tila nagkabaliw-baliw na alam naman nating kagagawa ng kapangyarihan nitong baliw na witch at tila sinimulan na ang world domination niya sa pamamagitan ng pagpapasikat online. At siyang tunay nga ay trending na trending si ate mo tinalo pa mga artistang naghihiwalayan kaliwat kanan ngayon. I love you Pacquiao kang ina mo, lagyan nyo tono, yan yung kinakanta niya promise hahaha. Abat iba din ang ate mo may pamulti-broadcast pati sa ibang bansa, na maging si Kuyang Panot ay nabahala, at ano na raw nangyari sa mundo, at tila may alam sa mga nangyayari, at sinabing pinatay ng mangtangang idol ang mga kapwa witch nito para lang masakop ang mundo bilang reyna. At gagawin daw lahat ng tinukoy nitong baliw na witch na si Dorothea ang lahat makamit lamang ang inaasam nito. Samantala, somewhere sa wastelands, ay pinakita naman itong si Boy Kulot na tauhan nitong si Dorothea, na nanonood rin ng paganap ni ate mo. Binigyan na nga ito ng tissue ng isang kamay sabay nag-sorry at naalalang may mission daw pala siya, kaya tumayo na para magpatuloy sa kanyang layon. Ayun nga rito ay may katalinuhan daw itong si Adonis at sinira ang device na kinuha nito mula kay Director Yamato, kaya ngayon ay di niya nga raw tuloy magawang matrack. Pero ox nga lang daw at kung di niya madala sa dasalan edi papasan tayo ngayon boy ika na nga lang ni Director Shiro Usagi. Samantala, riding in tandem na nga ang ganap ng dalawa nating bida na binyahe na ang kalawakan ng desyerto, kung saan heart-to-heart talk na naman ang dalawa. Ayun nga kay Adonis ay wala nga raw siyang plano na itigil ang kanyang paghihiganti, kaya tinanong si Ate Doroka mo kung ano ang plano ng dalaga. Ribat naman ng dalaga na marami peren daw mababait na tao tulad nila Mr. Punch na tinulungan pa nga sila. So ano gusto mo gawin ko? Iwasan sila, bakit alien ba sila ika na nga ni Adonis dito? Paalala ko lang sayo na pinasama kita ngunit di nangangahulugan na mapipigilan mo ako, kaya umayos ka dagdag pa nga ng ating bida sa dalaga. Okay na nga lang ang dalaga sabay nagulat ng tanungin ni Adonis tungkol sa kapangyarihan nito, kung nakakakontrol daw ba talaga ng lalaki ang love magic nito. Oo naman si Doroka sabay nagulat ng muling tanungin ni Adonis sa kung bakit hindi ito ginamit ng dalaga sa kanya nung una pa lang nilang pagkikita, edi sana mas madali raw ang mission nito dati na kidnapin sana siya. Imbes ay kinausap lamang siya nito, at hindi ginamitan ng kapangyarihan, na lubos pinagtataka na nga ni Adonis dito. Sagot naman ni Doroka na sigurado raw kasi siya na di ito magugustuhan ni Adonis kaya di niya ginawa. Sa bagay tama ka, baka sinapak pa kita sa isip-isip na nga ng ating bida. Kalaunan ay napadpad na nga sila sa isang tila abandonado ng nayon na nagngangalang Sandland, na pinagtaka na nga ng dalawa at wasak-wasak na at tila wala na nga raw nakatira. Nagpaalam naman muna itong si Adonis na mag-iikot-ikot muna raw siya, ngunit pinigilan ni Doroka at sasama raw siya dahil ayaw magpaiwan, kamo at ulo na nga lang bida natin sabay pinagtaka ang dalang bag nitong dalaga. Kwento naman ni Doroka na pabaon nga raw ito sa kanila ni Mr. Punch, at baka kailanganin nga raw nila sa kanilang paglalakbay, kung saan naglalaman na nga ng sari-saring kagamitan at pagkain.
Ibinida pa nga ng dalaga ang isang kakaibang bola-bola ng snowman na nag-transform sa isang tent, at bilin pa nga raw ni Mr. Punch na magagamit nila sa malalamig na gabi bilang magjowa ay na-testing na nga raw niya ito kaya wala nang kailangan pang isipin ng binata, na ayon naglalakad na't umalis at kung ano-ano raw pinagsasasabi nitong dalaga. Lubos namang pinagtataka nitong si Adonis at wala raw siyang makitang bahid ng kung anumang kaguluhan o labanan na naganap sa lugar, kaya nagtataka kung ano ang nangyari sa nasabing lugar. Hanggang sa pasukin na nga nila ang police station na ayon dito sa binata ay pinakamalaking gusali sa lugar kaya dito naman sila mag-imbestiga. Sa kanilang pag-iimbestiga ay napapa-poker face na lamang ang ating bida sa gulat moments ng dalaga. Sunod-sunod at kung ano-ano na nga ang kinakagulatan ni ate mo na kinakabwisit na nitong si Adonis at imbes makapag-imbestiga sila ng maayos ay nananakit na tenga nito sa sigaw ni Doroka. Sorry na nga lang ang dalaga hanggang sa magulat na naman ito nang makakita ng isang hologram na inakalang multo raw. Sa takot nga nito ay napatago na sa likod ni Adonis habang pinaliwanag naman ng ating bida na isa lamang itong hologram. Sino si Mr. Hologram? Kakilala mo pala di mo agad sakin sinabi ika na nga ng tanggang dalaga sa napasasmeriasep na lang na binata. Tera na nga sarap mo ay sobsob sa taing buwisit ka ika na nga ni Adonis sa dalagang ayaw pa talagang paawat at kung di daw ba napapagod tumayo si Mr. Hologram. Abandonadong kwarto rito, abandonadong kwarto doon. Walang katao-tao ni anino ng multo ay wala silang makita sa gusaling kanilang pinunta. Natigilan na nga sila nang mapadpad sa mga kulungan at rehas at parehas nga raw silang walang magandang alaala sa nasabing rehas ika na nga ni Adonis kay Doroka. Nang magpatuloy na silang maglakad ay muli na namang natigilan nitong si Adonis na kinasubsab na nga ni Doroka sa likod ng ating bida, at may naririnig daw kasi itong si Adonis kaya tumahimik itong dalaga. Pinagtaka na nga ni Doroka at tila may kumakanta raw, hanggang sa nagulat na nga sila nang makita ang isang lalaking naggigitara sa loob ng isang kulungan. Kinausap na nga ito ni Doroka ngunit moment na moment si kuya kaya hindi siya marinig, kaya kalaunan ay sumigaw na nga ang papansing dalaga nang mapansin ng matandang naggigitara. Nagulantang na nga sa gulat ang matanda at sinigawan ba naman kasi ng bastos na papansing dalaga, at napatanong na nga kung sino raw ba ang mga ito. At ano raw ba ginagawa nila sa isang abandonado ng nayon? Tsaka buwisit ka ba't mo ko dyan ulat ika na nga ng matanda sa dalaga. Sorry naman si ate mo at simpleng mga manlalakbay nga lang daw sila na napadaan sa lugar na yon. Okay, so ano plano nyo? Tsaka kita nyo naman walang katao-tao na sa lugar na ito, bakit kayo nandirito tanong na nga ni Manong sa kanila. Ikaw, bakit ka nandirito binalik na nga ni Adonis ang tanong kay Manong at bakit siya na lang daw ang tao na nandirito? Kasi prisoner ako pamimiloso po na nga ni Manong dito kaya tumalikod na lamang ang ating bida. Poto tinatanong maayos ikaw na nga kumausap dyan Doroka paguntugin ko ulo nyo ika na nga ng bida nating nabwisit. Kwento na nga si Manong na nagsialisan mga tao dito gawa ng gear expansion, at napag-iwanan na nga ang kanilang lugar at masyado na raw old-fashioned matapos mawala ang mga witches. Kasama ng mga nangangarap ng masaganang buhay ay kasabay rin ang pagkawala ng mga tao rito at nagsipuntahan na sa mga masaganang lugar. Dami mo dadatatang, may malapit ba na metropolis dito ika na nga nang nagtatakang si Adonis, sagot naman si Manong na gawing silangan daw 70 kilometers mula dito ay matatagpuan nila ang city-state ng Mamuta. Ganun ba, o Terra na Doroka? Umalis na tayo ika na nga ni Adonis sa dalaga, na nagpaalam na sa matanda sabay nag-sorry at nadistorbo niya raw pagkanta nito. Adonis teka lang tarantado ka talaga, iiwan na lang ba natin si Manong doon mamamatay yun sa gutom, pakikipagdiskusyon na naman nga ng dalaga sa ating bida. Kita mo wala na ibang tao dito, o kaya pakawalan na lang natin kawawa naman dagdag pa nga nito. O kaya bigyan na lamang natin foods marami-rami namang pinadala sa atin si Mr. Punch sige na baka naman pilit pagkumbinsi peren nga ng dalaga sa ating bida. Sa smeriasep talaga Doroka, bawas-bawasan mo nga pagiging tanga, walang nakakulong dahil bukas naman yung selda, at di kailangan ng mag-asawa ang pagkain bagkus ay kalayaan at katahimikan na kinagulat na nga ni Doroka sabay pinakita ang bangkay na asawa ng matanda na pinag-aalayan nito ng kanta kanina. Na naiwan na nga nilang nagmo-moment at wala na daw ang mga taong nagkulong at nag-akusa na witch itong asawa niya, at mula nga raw ngayon ay magkasama na sila. Sorry at di nga raw niya na protektahan ang asawa niyang si Sasha habang sa labas ay todo moment din itong si Doroka nang mapagtanto na ang lahat.
At dito na nga sila umalis papunta sa Mamuta. Sama nyo na rin Lods like at subscribe ko dyan, salamat, mo.